Samahan niyo po ako sa aklat ng mga gawa. Acts o Gawa, Kabanatang 13, Chapter 13, verse 26. Brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation for those who live in Jerusalem and the rulers, because they did not recognize him nor understand the utterances of the prophets, which are read every Sabbath, fulfill them by condemning sin. And though they had found in him no guilt worthy of death, they asked Pilate to have him executed. And when they had carried out all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a tomb. But God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now witnesses to the people. Manalangin po tayo. Ama, kami po'y lumalapit sa inyo at patuloy po naming hiling ng inyong patnubay sa bawat isa. Tulungan din ang inyong abang lingkod sa pagtuturo ng inyong mga katotohanan. Gabayan na may bahagi ng inyong katotohanan na mayroong linaw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Nung Friday, nagkaroon po ng orientation seminar ang goalkeeper sa mga tarem. They have a so big ministry. Sobrang laki ng kanilang gawain na ginagawa. Minsan nakakahiya. Gumagawa sila ng ganon and simply attach the church sa ministry wherein dapat yung church ang gumagawa ng bagay na yon. Okay, they will try to evangelize every school sa mga tarem. Actually, ang target nila ay buong Pangasinan. No, yun po yung balak nilang gawin. Kaya after that, yung mga pastors ang magtutuloy kung papayagan silang magturo sa mga schools at kung kaya nilang magturo. They bring a message at sa pag-iibanghelyo, naghalo-halo mga kapatid yung shortcut na message and the long message na kailangan ibahagi sa mga tao. In the end, dadalhin sila sa pagtanggap. Ang mahirap sa pag-iibanghelyo, kung yung gospel ay may babahagi mo talaga siya ng mayroong linaw, o hindi. Kaya mahalaga mga kapatid, na tayo mismo alam natin kung ano yung ibabahagi natin sa iba. Wala pong boundary ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Bata, matanda, as long as alam mo ang sasabihin mo, hindi kailangan mahaba, hindi kailangan maikli. Kung ano yung nilalaman ng kaisipan natin patungkol sa Ebanghelyo, it will be enough. Kaya lang minsan, tamad tayo, ayaw natin, or takot tayo, hindi natin alam ang ating sasabihin. Sometimes it's good to have a seminar para, alam niyo yun, nabuboost up ulit yung mga puso po natin. Mga kapatid, pinag-uusapan natin ang mission sa Pisidia at meron po itong tatlong bahagi. Ang parting ito ng chapter 13, verse 13, hanggang aabot po yan ng verse 52.
Yung unang bahagi niya ay yung lugar kung saan sila nagbahagi. That is in verse 13 hanggang verse 15. Ang verse 16 hanggang verse 41, ito po yung mensahe ni Apostol Pablo. At yung verse 42 hanggang 52 ay kanilang mga tugon. Yung pangatlong punto, mga kapatid, tatalakayin ko po yon by next Sunday. Ibig sabihin, nakafocus lang po ako this day. Yung pagtutuloy ko ng verse 16 hanggang verse 41. Ito yung tanging nakasulat na mensahe ni Apostol Pablo o nalathala. Hindi po binanggit lahat yung nangaral sila sa Crete, short. Hindi natin nabasa yung pinakamalaking mensahe niya. Meron pa tayong mababasa yung pangangaral niya sa ibang lugar, pero hindi po ganito yung pagkakalagay ng kanyang mensahe. Ito yung pinaka-detalyado na kanyang pangangaral. Especially, mga kapatid, mensahe po ito sa kanyang mga kababayan, mga kahudyo na nakatira sa Turkey, o tinatawag nilang Asia Minor in those days, sa panahon po natin ay Turkey o Turkey. Ito po yung kanilang kahudyuan o kasama niya sa pagkahudyo. At meron ding nakakapakinig sa kanya na mga hentil. That would be clear pagdating po natin do sa verse 42 kung paano po nangyari at sino yung mga audience niya sa lugar na yon. But dito, mga kapatid, hindi madali. Minsan parang, Pastor, madali ba ang gumawa ng mga ganito? Hindi po. Evangelism never been easy. Hindi siya madali kahit kailan. Ang laging encouragement ng iba is, pupunta tayo sa school, yung school ay ready audience. That's true and that's not. Hindi mo alam kung papayagan ka ng principal na magturo sa kanilang campus. Sabi, Pastor, pag may letter ka, madali kang payagan. Yes and no. Depende rin sa religion at conviction po ng principal kung papayag at hindi. Malimit, kapag Iglesia ni Cristo ang principal, hindi po sila pumapayag. Malimit po yun. Basta Iglesia ni Cristo ang principal, malabo papayagan ang pagtuturo sa campus. Malabo po yun. Pero it doesn't mean hindi yung pwedeng mangyari. But madalang mangyayari na papayagan sa aming pong mga karanasan. But sabi na, it's a ready audience. Totoo po yun. Pero kapag yung estudyante hindi kanya tinrato na isang guro, they won't listen. Ready audience, but not listening. Ganun po siya kahirap. Walang madali. Pastor, pag nagbahagi ako, makikinig sa akin. Yes, pagka mayaman ka, marami na makikinig. Pagka mahirap ka, may nakikinig din. Ito sabihin, pag mayaman ka, pinakinggan ka, narinig yung gospel. Siyempre, pag mayaman, mas madali kang pakinggan kasi nga mayaman ka, may pera ka kasi pakikinggan ka. Pero pag mahirap ka, hindi ka pakikinggan ng mga tao. Hindi siya madali. Ngayon si Pablo, ang audience niya, mga kapatid, kasi pumunta siya sa synagogue. Ang audience niya, mga Hudyo na merong alam at bihasa sila sa Old Testament. Ano po? Marunong sa Old Testament po ito. Yun po yung pinag-uusapan natin. Pag nasa New Testament ka, nagbabasa kayo, sabi na scripture o kasulatan o salita ng Diyos. Ang pinag-uusapan nila ay yung Genesis hanggang makaabot ka ng aklat ng Malakay o ng Malakaya. Yun po yung libro na kanilang pinag-uusapan. Hindi nila binabanggit yung Acts, hindi binabanggit ang Matthew. Wala pa kasi noon yun. Pag sinabi scripture, you simply Malakay to Genesis pabalik. Yan lang po yung kanilang pinag-uusapan. Kaya ngayon, sa pangangaral ni Apostol Pablo, ang kanyang historical context is yung mga nangyari sa kasaysayan ng Israel na nakatala naman sa kanilang mga kasulatan. Mahirap. Ganun ang kanilang conviction sa salita ng Diyos. Sa kanilang kasaysayan, pag ito sinabi ng Diyos, itong sinabi ng Biblia nila, ng Old Testament,
nakatanim po yun. Hindi ka mukha sa Pilipinas, parang gusto nating baguhin yung kasaysayan. Hindi yan nangyari, hindi ito nangyari. Alam niyo, wala ka ba doon? Sipin nyo, 30 years, 40 years, 50 years pa lang nakakalipas. Gusto na nating kalimutan. Pero kapag nanood kayo ng mga kwento ng mga bayani, nabanggit ang mga tarim, di ba kayo na-curious? Uy, nabanggit ang mga tarim, magkikita sila sa mga tarim. Malamang-lamang totoo yung istorya, di ba? Eksakto yung lugar eh. Mga tarim, dadaanan nila ang lugar, dadaan sila dito. Makakadaan sila, yun yung klaro, nabuhay yung mga tao, yes. Pero kung meron tayong mga biases, you don't want to believe that. Kaya gayon na lamang ang pamamaraan ni Apostol Pablo. Go back to the scripture, ano ang meron sa kasaysayan? Ano ang meron? Dinala muna sila mga kapatid nasa verse 16 na po ako. Dinala sila ulit kung paano ang istorya at kasaysayan. They were chosen nation. Pinili ang kanilang mga ninuno, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Ang pinakaumpisa ay si Abraham. He was called by God mula sa lugar ng Ur of the Chaldeans na naging Mesopotamia at sa panahon natin ay tinatawag na Iraq. Doon siya nanggaling. And then sila ay pinarami doon sa lugar ng Egypt. Can you imagine? Ang mga Israelita, tinotorture, pinapahirapan, ginawang alipin, but still increase in number. Can you imagine? Kapag tinitingnan niyo po yung mapa ng Egypt papunta ng Israel, kung sila daw ay maglalakad na 5 ang kanilang pagkakalinya, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tapos 1 metro ang pagitan ng bawat isa. Okay? Nakapasok na yung dulo, hindi pa nakakalabas yung huli. Gano'n lang po kalapit yun para sa kanila. Sa dami ng mga Israelita na naglakad, 600 plus yung mga kalalakihan except their wives, except their families. Kalalakihan lang po yun, that is about 21 and above. Yun ang binilang. 600 plus, pag sinama yung buong pamilya, yung asawa, nakarating na yung dulo, yung una, yung likod, hindi pa nakakalabas ng Egypt. Gano'n sila karami. Pastor, mahaba naman po yung panahon. Totoo po yun. They were in Egypt for 400 years. Mahirap ba maging alipin? Yes, hirap na hirap nga yung Pilipino, di ba? Nung tayo ay sinakop ng mga Kastila, hirap na hirap ang mga Pilipino. Ang dami nating na-adapt na mga sistema. Ang mahirap pa, marami tayong na-adapt para sa hindi kaulad ng bayan. Karamihan po na sinakop ng Espanya, karamihan, hindi lahat. Karamihan po ng sinakop nilang bansa mahihirap hanggang ngayon. Hindi ko alam kung may bansang nasakop ang Espanya na naging mayaman ngayon. Okay? Karamihan ng nasakop nila ay mahirap na bansa. Hindi yumaman. Ano po, ganun kahirap yon. Tapos ang Pilipinas, nasakop ng Espanya, nasakop ng Amerikano, nasakop ng mga Hapon. Mahirap ba? Sabi nung ante namin, pag panahon doon darating yung mga Hapon, nagtatago sila doon sa ibaba ng kanilang bahay para hindi sila makita ng mga Hapon. Sana hindi na tayo hiniwan ng mga Amerikano para dollar yung pera natin, ano? Kaya lang hindi ganon. Iba yung plano ng Diyos. Ganun yung kahirapan na meron, na pag nasakop ka, mahirap. Ito, hindi sila nasakop. Nandun sila mismo sa loob ng Egypt. Na ang lupain nila ay nandun sa Goshen. At alam niyo yung torture na meron doon. But still God, pinili sila, tapos inilabas sila, tapos pinalabas sila sa ilang pinalakad sila sa disyerto for 40 years. Alam niyo bakit? Papatayin ng Diyos lahat ng 21 above na lumabas mula sa Egypt. Bakit? Titigas ng ulo eh. Reklamador. Alam niyo? Ang mga nagre-reklamo, daming reklamo sa buhay, ang daming rant, daming ganito, tapos pag sa ministry, dami-dami kong ginagawa sa ministry.
Wala pa nagagawa eh. Pinatay lahat sila ng Diyos for 40 years. Pero ito yung nakakamangha. For 40 years, hindi nagluma yung kanilang mga damit. Naglalakad sila for 40 years sa desert. Hindi nagkakalyo ang kanilang mga paa. Can you imagine? Ang ginagawa lang, maglalakad, kakain, tapos matutulog. Kinabukasan, kakain na maglalakad. Kakain, maglalakad. Kakain, matutulog. Kinabukasan, ganun ulit ang system ng kanilang mga buhay. Pero pagdating ng 7th day, they worship. Kailan sila magtitigil maglalakad? That is for 40 years. Yun po yung kwento ng Exodus hanggang makarating kayo ng Deuteronomy. Pero iningatan sila ng Diyos. And then ipinasok sila sa promised land na pinagtatalunan hanggang ngayon for 10 years para maisettle lahat sila sa lugar ng lupain ng Canaan. At doon sila na-establish. At kung saan sila ay nag-stay. At naghanap sila ng hari. Gusto namin magkaroon ng hari like the other people and other nations. Binigyan sila ng Diyos. Pinapili sila, choose. Napili nila ang matangkad. Kapag nakatayo sila, yung ulo niya, siya lang yung nakalabas. Kitang-kita. Tall, handsome, is a good man. Is a Benjamite, matapang na mandirigma. Kaya lang, yung puso niya hindi align sa Diyos. Ayaw na niyang umalis. At nagmamadali sa maraming bagay. Gusto na niya siya yung gumawa sa halip na hintayin niya si Samuel. Pastor, kasi naman hindi on the dot, hindi nakadating si Samuel ng oras. Alam niyo po, ang kultura in the Middle East, they don't believe in haste. Hindi sila nagmamadali. Sa panahong yun, hindi ko alam ngayon, but fourth year high school ako, pinag-uusapan. Pag pinag-usapan ng Middle East people, they don't believe in haste. Malate ka, okay lang. Naintindihan nila yon. Ewan ko po ngayon, but parang ayoko na sabihin yung date. 1988. Pinag-uusapan, they don't believe in haste. Okay, nalate si Samuel. Ang ginawa ni Saul, nag-offer siya. This is not a role for him. Hindi siya priest. Hindi rin sila sumunod. Patayin ang lahat. Lahat ng tao, papatayin. Papatayin lahat ng hayop. Mataba, payat, papatayin. Pero nagtira sila ng matataba para daw iaalay sa Diyos. They have a good motive. But that's not the command. That's not the command. It's not commendable para sa Diyos. Kaya tinanggalan siya ng pagiging hari and it will be passed to David, the son of Jesse, anak ni Jesse, kay David. The man after God's own heart. Nabuhay ba si David perfect? No. Makasalanan din si David. Maraming pagsaway. Maraming asawa. Sabi, Pastor, si Solomon yun. No. Nauna si David na maraming asawa. Pumatay si David. Murder. Hindi sa pagpatay sa gera na allowed sa law. Ito isinubo niya sa isang gera na kung saan alam niya kamamatay ng tao. Pero pag sinabi natin a man after God's own heart, ito yung tao kapag nakita niya yung kanyang kasalanan, nagsisisi siya sa kanyang kasalanan. Ang mahirap, hindi niya nakikita yung kasalanan at hindi siya nagsisisi. Yan ang pinakamahirap kay Saul. Pag nire-rebuke siya ni Samuel, hindi ganoon kalalim ang kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan. Pero ang lahat ng kasaysayan at kwentong ito ng Israel ay patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung promise sa Genesis 12, yung promise sa Genesis 49 verse 10, yung promise sa 2 Samuel chapter 7 na meron darating na magiging hari, na magiging pagpapala sa sansinukob ay manggagaling sa linya ni David. Kung bakit ganun na lang ang pagkakalagay ng Matthew chapter 1 verse 1. This is the genealogy of Jesus Christ, the son of Abraham, the son of David.
Special mention yung dalawa sa kanyang pagkakalagay dahil yun yung kanilang sinusundan na genealogy ng Diyos na lalabas ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, bago darating yon, ipadadala muna ng Diyos ang kanyang mensahero. Verse 24. Before His coming, John had proclaimed a baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was finishing his course, he said, "What do you suppose that I am? I am he. I am not he. No, but behold, after me one is coming, the sandals of whose feet I am not worthy to untie." Pinadala muna ng Diyos ang kanyang mensahero na ang pangalan ay John the Baptist. Propesya din ba yun? Opo. Nais kong samahan niyo ako sandali sa aklat po ng Isaias. Isaiah chapter 40. Hawakan niyo po yung nandun sa aklat po ng Gawa kasi babalik po ako ulit doon. Sabi niya sa 40 verse 1, "Comfort, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low. The uneven ground shall become level, and the rough places a plain." Mga kapatid, hindi ibig sabihin papatagin yung Israel, yung dadaanan ng pagdating ng Diyos. "And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken." Ang verse 3 ay para kay John the Baptist. A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord. Tapos may darating. Ang kasunod niya is the Lord. The covenant name of God. Okay, marami nag-iimbento how to pronounce Yahweh, yung YW. YHWH. Hindi ko po alam, pero wala daw nakakasabi how to pronounce. Nalaman lang natin na merong ganong pronunciation na Yahweh dahil pinagsama po nila yung salitang Yahweh at yung capital L, capital O, capital RD na meron kayo sa Bible, tapos merong capital L, small o, small r, small d, that's Adonai. Pinaghalo, kaya nagawa nila yung Yahweh. Pero ayon sa mga theologians, wala pong nakakaalam kung paano i-pronounce. Baka meron kayong makita sa YouTube na pag pinopronounce daw yung pangalan is parang humihinga yung hindi po tayo sigurado doon. Nag-imbento siya kasi pinaghalo nga yun. Pero yung vowels po nung YHWH, wala po talaga kasing nakakaalam. Kasi ang Hebrew, wala siyang vowels. Wala siyang A, E, I, O, U. Pero sila napopronounce nila. Ang problema nila sa mga Hudyo, bago sila magkamali sa pronunciation ng pangalan ng Diyos, hindi na lang nila pinopronounce. Kaya pag binasa nila yung Hebrew Old Testament, at pagdating do sa pangalan ng Diyos na ginagamit nating Lord o Panginoon, pag yung YHWH na, nilalampasan po nila yun. Alam po lahat ng nakikinig na yun po yung nakasunod. Kaya pag lumampas siya doon, alam nila yon. Until dumating yung panahon na hindi talaga nila pinopronounce ng susunod na henerasyon, tuloy hindi na nila alam yung totoong pronunciation hanggang ngayon.
Malinaw po. Kaya kung merong mga nag-a-attempt na ito yung pronunciation, I don't think so that di natin alam if tama talaga yung pronunciation. Okay, kaya wag na kayong magpakita na ito yung pronunciation, no one knows. Hudyo nga, hindi niya alam i-pronounce eh. Kahit na sinong theologian, wala pong matapang na matino na sasabihin na ito yung pronunciation niyan. Wala pong may kaya. No? But ang propesya, pagkatapos ng destruction ng Jerusalem sa panahon na sinasabi kay Hezekiah, magkakaroon ng destruction. Sabi ni Hezekiah, buti na lang hindi sa panahon ko. But still, sa mga anak niya, kaapu-apukan. Pero sinasabi ng Diyos, after that, there will be the coming comfort. Kaya pag tinignan nyo, alam nakakatuwa sa aklat ng Isaiah chapter 40, ipapakita niya yung description ng Diyos. Ito ang Diyos. Kaya pag pinipreach ko yun, pinapakita ko yung description ng Diyos. Sabi sa akin, dapat ipakita mo yung context. Ito yung gusto kong i-present eh. Sasabihin ko na lang yung context. Gusto kong ipakita to. Sabi na, ito yung context niya. Alam ko po yung context. It's about the assurance for Israel sa coming ng Messiah, the branch. Pero gusto kong ipakita to. Alam niyo si Panon, after mo ipakita ang Diyos, sasabihin mo sa dulo, ang pinag-uusapan natin na darating is John the Baptist. At ang kasunod niya ay si Jesus Christ. Kaya yung qualification o yung characteristics o katangian ng Diyos na makikita nyo sa Isaiah chapter 40, yun ang katangian ni Jesus Christ pagdating niya sa balat ng lupa. Kaya pag namimiss nyo yung how to lift up your Jesus Christ, read Isaiah chapter 40. Ang Yahweh na pinag-uusapan, yung katangian ng Yahweh dyan, sinsa na po kayo sa pronunciation, yun po yung katangian ni Jesus Christ pagdating niya sa balat ng lupa. Ito yung sinasabi niya. Balikan niyo na po yung aklat ng mga gawa. Sabi ni John, sinasabi ni Pablo, yung preparing the highway for the Lord, o yung inahandang kalsada ng Diyos, ni Juan Bautista para sa ating Panginoong Jesucristo o sa kanyang Diyos ay patungkol po ito sa pagsisisi. Kayong bautismo na ginagawa po ni Juan is baptism of repentance. Okay? Pagbautismo sa pagsisisi. Hindi po ito bautismo o hindi ito pagsisisi katulad nung meron sa pagsisisi ng kasalanan na binabanggit after this, na kailangan mong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at magsisi sa kasalanan. Ito ay paghahanda pa lang sa pagdadating ng ating Panginoong Jesucristo, that they are waiting for the Messiah. At laging tanong, ikaw ba ang Messiah? Familiar po kayo sa aklat ng Mateo, sinabi yan, ikaw ba ang inihintay na Kristo? Ikaw ba yung Messiah? Ang sinasabi ni Juan, hindi ako. Kaya pag nasa gospel po kayo, maikuugnay niyo po ito. Sinasabi na hindi ako. Sa taas nung darating, hindi man ako karapat-dapat na magtanggal ng kanyang tali sa kanyang sandalyas. Kung bakit when we do the worship, it's more kwento ko lang pinakanta namin yung pastor nung Friday at he raised the roof up. Okay. Hindi mo alam kung yung kanta is worshipful or pang fellowship lang siya. No? When we talk of worship, we're talking of a king who is coming. Kaya ganun po yung respect po natin when we do the worship. It is not to please us. Hindi yung para pagbigyan tayo, but haawitan mo ang Diyos to the best for His glory. Yan yung sinasabi ni John, hindi man ako karapat dapat magtanggal ng kanyang sandalyas. Ang nagtatanggal kasi ng tali ng sandalyas, yung alipin sa bahay, the lowest. Kaya pag
pag pinag-uusapan po yung paghugas ng paa ng ating Panginoong Jesucristo sa bago banal na hapunan, alam niyo yung pagtanggi ni Pedro, gano'n na lang kawagas? Panginoon, wag. Kasi gumagawa doon yung servant. Tapos yung Panginoon nila ang gagawa nun sa kanila. Ang sinasabi ni Juan Bautista, kahit na itrato niyo ako na pinakamababang alipin sa bahay, hindi pa rin ako karapat-dapat magtanggal ng sandalyas ng parating na Mesaya. Ganun po yung tingin niya doon. Kaya pag pinag-uusapan ng pangalang Jesus, it's not a name that you play. Hindi ito yung pangalan na pinaglalaroan lang. Hindi ito yung pangalan na binabanggit without respect. He is the King. He is God Himself. Kung gusto niyo pong mapanood yung pinakanta sa amin nung Friday, I will gladly show it. Nakakatawa, hindi po nakakatawa. Kaya ganun po yung sinasabi ni Juan Bautista. Tapos tutungo siya ulit sa kwento ni Pablo. Sabi niya sa verse 96, "Brothers, sons of the family of Abraham, and those among you who fear God, to us has been sent the message of this salvation." Itong kaligtasan na pinag-uusapan natin, yung comfort na pinag-uusapan sa Isaiah chapter 40, na familiar kayo, okay? Pinadala to sa atin, sabi niya. Kaya nais ko pong basahin sa wikang Tagalog. Sabi niya sa 26, "Mga kapatid, kung mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalahan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang mensahe ng Diyos was sent to them. Pinadala ng Diyos ang mensaheng ito. Paano nila nalaman? Kay Abraham pa lang sinabi na, alam mo yun, na merong maghahari sa kanila who will bring salvation. Alam po nila yun. Ito yung malungkot. In verse 27, sabi na, "For those who live in Jerusalem and the rulers, because they did not recognize Him nor understand the utterances of the prophets which are read every Sabbath, fulfilled them by condemning Him." Ang pinakamalupit dito, sa halip na itong mga Hudyo na to, itong mga nakatira sa Jerusalem, yung tinuturing nilang leader o Sanhedrin, yung tinuturo nila na namumuno sa kanila, hindi nila naintindihan at nakita ang kaligtasan na may kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Sa halip, sila pa yung nagpapatay sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Tagalog, hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. The sad reality, ito yung naghihintay ng propesiya, inihintay nila yung tagapagligtas. Pagdating ng tagapagligtas, sila yung pumatay. Ito yung malungkot. Yung negatibong propesiya para sa mga papatay sa inihintay po nilang tagapagligtas, sila yung gumawa nun. Sa halip na sila yung mag-welcome sa pagdating ng kanilang tagapagligtas, sila yung pumatay dun sa tagapagligtas. Merong propesiya din naman na merong papatay sa tagapagligtas.
Kapag binasa ninyo ang awit chapter 22, makikita niyo po yun, na yung gumawa doon at ng alipusta sa hari na darating, sila pala yung gagawa doon sa pang-aalipusta. Alam nila yun. Alam nila na may propesiyang gano'n, na yung hinihintay nilang hari ay aalipustahin habang pinapahirapan. Ang masakit, yung linya nila, kaparehas na kaparehas yung linya na nakalagay sa Psalm chapter 22. Ganun po kalungkot yun. Ito pa yung malungkot. Verse 28. And though they found in him no guilt worthy of death, they aspirate to have him executed. Binali nila ang kanilang mga prinsipyo, mapagbigyan lang ang kanilang pride. Kakatakot ang pride, ano? Out of the pride, kailangan nilang i-twist yung kanilang kaisipan na pumayag sila at hiniling kay Pilato na patayin ang Jesus sa kanilang harapan na wala naman silang mahanap na kahit anong kasalanan. Alam niyo, kung pag-usapan po natin ang mga tao sa mundo sa kanilang panahon, Hudyo ang pinakamataas na merong standard of law. By the way, marami po tayong batas galing sa Old Testament. Kung familiar po kayo sa family code sa pag-aasawa ang pwedeng mag-asawa sa magkamag-anak ay 5th generation. Hawig po yun sa law ng Old Testament sa pag-aasawa. Yung 5th generation, hindi ko po alam kung kinopya sa Amerika yun, sa Constitution ng Amerika. But yung family code po natin na ginawa noong 1987, nakahawig po ang family code sa pag-aasawa sa Old Testament to the 5th generation. Parehas po sila ng panuntunan. Kaya iba po yung culture natin, iba po yung culture. Pag magkamag-anak, hindi pwedeng mag-asawa. Biblically speaking at cultural, ayon sa family code, pwede basta't ika-5th generation ang mag-aasawa. Paglampas ng 5th generation, pwede na sila mag-asawa. Yun po yung batas. Klaro din ba yun sa Biblia? Yes. Nakabase po dun yun. Okay, alam niyo yung batas ng Israel, it's so high. Dapat nga walang mahirap sa kanila eh. Wala dapat mahirap. Kasi pag merong nagsanla ng lupa sa kanila, after the Jubilee, ibabalik mo na yung lupa. After 50 years, wala nang utang. Balikan na lahat ng utang. Can you imagine? Kaya kung ikaw may utang at hintay mo na yung Jubilee, mabawi ko na yung lupa ko. Wala nang utang. Ganun po yun. But they abuse. Kaya pagdating dito, ganun kahigpit. 3 witnesses. Wala man silang ma-present na 3 witnesses na totoo ang kanilang paniwala o sinasabi. Ang masakit, tituloy pa rin nila at pinapatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus. The sad reality is the worst death na meron sa kanilang panahon. Alam niyo, yung nilalakad yung magnanakaw sa plaza, tapos may karatola, magnanakaw ako, huwag niyo akong tutularan. Sa panahon natin, brutality ng tawag doon. Alam niyo yung naging problema ng mga tao ngayon? Merong isang tao ay kinasal sa unbeliever, yung mga believer na kaibigan hindi umattend. Sinabi sa kanila, hindi kami a-attend kasi magpapakasal ka sa unbeliever. Natapos yung kasal, hindi nga dumating si best friend. Sabi niya, na-trauma ako, hindi sila dumating. Nagka-mental disorder ako dahil sa kanila. Ang ka-worse, no? Walang kwentang dahilan niya para, but ganun tayo ka-worse. This is the world we have. Ito yung mundo na ginagalawan po natin. No? They twist the truth para lang pagbigyan ng kanilang mga sariling kaisipan. Kaya daw, pag pinagalitan mo yung bata, tinorture mo siya, ang Biblia, ang bata, papaluin para matuto. Pag matigas ang ulo, papaluin. Kalagay sa Biblia? Yes. Pero pag hindi mo pinalo, that's not love. Kaya anong ginawa?
ipinako sa pinakamalalang pagpako sa krus. Pero, pagdating sa verse 32, as sinasabi ni Pablo, verse 32, "And we bring you the good news that what God promised to the fathers, this He has fulfilled to us, their children, by raising Jesus, as also it is written in the second psalm." Anong ginawa ng Diyos? Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay binuhay na maguli. Alam niyo ba, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay lang sa krus ng Kalbaryo at hindi siya binuhay na maguli, hindi na natin kailangan magtipon. Pwede na tayong mag-imbento ng sariling Diyosan. Ito yung pag-asa natin. It's not simply, Pastor, yung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, totoo po yun. That's so important. Yun po yung pambayad ng kasalanan natin. Pero kung hindi siya nabuhay na maguli, there is no hope. Kung si Jesus Christ namatay lang siya at wala ng pagkabuhay na maguli, hindi siya na-resurrect, walang kwenta ang pagsamba at pagtitipon. Kasi mamamatay ka, pag namatay ka, tapos wala ka naman palang pupuntahan at ilalagay ka lang dun sa apartment na libingan o ilalagay ka lang dun sa libingan, ilulubog yung katawan mo dun sa lupa, tapos kakainin ka lang ng mga uod, tapos wala na, tapos na, parang namatay lang yung aso, then there is no hope. Ito lang pala yung buhay na meron tayong kailangan pahalagahan. Pero ang buhay dito sa mundo is getting worse and worse and worse. At yung mundo natin is decaying. You cannot save this world. Kung yung daigdig na to ang gusto niyang iligtas, hindi natin maliligtas. Sabi nila, itapong maayos ang inyong basura. Dahil itatapon namin yon sa bayan ng iba. Totoo, yung basura nyo naligpit. Tanong nyo saan tinatapon. Naligpit. Wala nga kayong basura. Walang basura yung bayan. Pero itatapon lang natin sa basurahan ng iba. Nung una, tinatapon natin yung basura natin sa Ordaneta. Kailangan magbayad ng milyon-milyon ng munisipyo. Sabi ng Ordaneta, sobra ng dami ng basura namin. Tapon nyo sa ibang lugar. Tinapon sa Kapas. Malinis nga yung lugar natin, pero yung basura ay kinalat natin doon sa bundok namin sa Kapas. Sabi ng Kapas, sarado na po ito, puno na. Huwag kayong magtaka, bakit babagal po yung pagtatapon. Wala sila pagkukolekta, wala silang mapagtapunan. At least ngayon, itatapon na siya sa bayan natin, doon sa Sapang. Oo, yung basura natin niligpit, pero ikakalat natin sa ibang lugar. O ngayon, sabihin nyo sa akin, Pastor, gumaganda yung mundo. Mundo ng plastic. Saan nyo maganda doon? Pag tinanong nyo yung matatanda, gaano kasarap yung klima noon, tapos ngayon. Nung bata kami, pag December, umuusok yung bunganga mo pag umagang-umaga 6. Ngayon, umuusok na lang yung bunganga ng mga magulang sa galit. Nagpuyat na puyat ng kaka-ML yung bata, tapos di pa nagigising. Pero noon, malamig ang panahon. Mag-a-agree yung kaedad ko, tsaka pababa, padaming edad. Malamig. Pwede kang maglakad papunta sa school, hindi papawisan ang iyong kilikili. Ngayon, Pastor, maganda na ngayon, may advancement na tayo, may sasakyan na lahat. Tapos nagagalit tayo, nagsusunog doon sa kapitbahay, pero yung sasakyan mo, kung makausok yung tambutso, sobra. Mas malala ang sunog noon sa ozone layer. This earth is not getting good. Pastor, magbabaterya na tayo, good. At magsusunog muna sila bago makagawa ng baterya. Kukuha ng plastic. After a year, 2 years, sira na yung baterya. Susunugin na yung plastic. Itatapon na natin yung plastic ng baterya sa ibang bayan.
Tapos, ganun din. Tanong niyo paano ginagawa yung baterya. Kailangan silang magsunog para makuha yung raw materials para makagawa ng baterya. Kaya nauna muna yung sunog bago nagawa yung baterya. This is worse. Kaya ang pinaka-hope natin na magkakaroon ng new heaven and new earth, yun po yung disenyo ng Biblia. Genesis 1 and 2, ginawa ng Diyos ang mundo na very good. Genesis chapter 3, nasumpa na yung mundo and gusto ng Diyos makabalik tayo doon kung bakit yung Revelation 21 and 22, it will be new heaven and a new earth. Para makarating ka doon, kailangan mo yung seed of Abraham at yung seed of the woman na binabanggit kay Satanas sa Genesis 3. Isipin nyo, para i-restore lang ng Diyos ang new heaven and a new earth, kailangan niya ng Genesis chapter 3 hanggang makaabot ng Revelation 20 bago siya makarating sa Revelation 21 and 22. Kailangan ng Diyos magkakatawang tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo para maisalba ka lang. Ang malungkot, nireject ito ng mga leaders ng mga Hudyo. Alam niya at klaro ang propesiya. Sabi sa Psalm chapter 2, isulat na lang po. Psalm chapter 2, verse 7, sabi niya, "You are my son, today I have begotten you." In verse 34, sabi niya, "And as for the fact that he raised him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessing of David." 35, therefore he says, also in another psalm, Psalm 16 po itong kasunod, verse 10, "You will not let your Holy One see corruption." Alam niyo, mahirap patunayan na si Jesus Christ ay hindi nabuhay na maguli. Yan ang pinakamahirap na gagawin. Hanggang ngayon, hindi nila kayang patunayan na si Jesus Christ hindi nabuhay na maguli. Unang tanong, saan yung kanyang libingan? Number 2, yung buto na ipapakita mo, totoo ba yan na buto ni Jesus Christ? Wala pa na kahit na sinong theologian ang kokontra at sasabihin niya, "Pastor, may nahanap na." Actually, wala silang nahanap kasi nabuhay siya maguli. At pinapatotohanan nito ng mga nakakita sa kanya. Si David, ayon sa verse 36, "For David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his fathers and saw corruption." Si David namatay at nandun yung kanya libingan, yes. But sa 37, "But he whom God raised up did not see corruption. Let it be known to you, therefore, brothers, that through this man forgiveness of sin is proclaimed to you. And by him everyone who believes," kalagay makalaro po who believes, hindi po tumanggap, is freed from everything from which we could not be freed by the law of Moses. Anong meron? Sinasabi niya yung ginawa ng mga Hudyo masama. Ang ginawa natin sa buhay natin, may mga kasalanan din tayo. Meron lang tayong kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sinasabi ni Pablo, ito yung inahayag namin. Meron lang tayong kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Makakalaya lang tayo sa pagkakaalipin sa mga batas ni Moses sa pamamagitan ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi siya yung pambayad ng kasalanan. Ang sinasabi kasi ng iba, "Pastor, gagawa ako ng mabuti para maligtas." It's not enough. Kailangan mo ng pambayad. Pambayad para sa iyong kasalanan. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung nung siya nabuhay na maguli, then there is a hope for us. Kaya sabi na sa verse 40, "Beware therefore, lest
what is said in the prophet should come about. Look, you scoffers, be astounded and perish, for I am doing a work in your days, a work that you will not believe, even if one tells it to you. Darating ang panahon, sabi niya, sana hindi kayo sa side na to, na mayroong magdadala sa inyo ng mensahe, pero hindi nyo pakikinggan. Ito po yung nakakatakot. Galing po yan sa Habakuk 1 verse 5. Sinasabi niya, time will come. Ito yung masakit. Sabi na sa hindi kayo nandito sa kabilang side na meron darating na mensahero pero hindi nyo pakikinggan. Kaya sabi niya sa Tagalog, kaya't mag-ingat kayo para hindi mangyari sa inyo ang sinasabi ng mga propeta. Tingnan ninyo kayong mapang-alipusta, manggilalas kayo at mapapahamak. Manggigilalas kayo at mapapahamak sapagkat isasagawa ko sa inyong kapanahunan ang isang bagay na hindi ninyo pinaniniwalaan kahit may magsasalaysay nito sa inyo. Ito pa yung malungkot. Ang mga Hudyo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanilang mga leader, nakita nila yung mensahe, nakita nila si Jesus Christ, nakita nila yung mga propesiya na tupad sa Kanya, hindi pa rin sila naniwala. Ang tanong, paano tayo? Yun po yung susunod para sa iba. Pero sa atin muna, sila, hindi nila alam ang mensaheng ito. Hindi nila alam yung kabuuan. Binabasa natin yung kwento nila. Sila hindi naniwala kahit alam nila yung propesiya. Tayo, nabasa na natin sa Biblia na mayroong propesiya at mayroong tinupad ang Diyos ng mga propesiya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At meron na tayong babala, hindi sila naniwala, sila'y mapapahamak. O ikaw, ngayon naririnig mo to. Kung hindi ka maniniwala, tandaan nyo to, darating ang panahon, wala na kayong paniniwalaan. Darating ang panahon ninyo, hindi na ninyo paniniwalaan ang salita ng Diyos. Malapit na sa Pilipinas, ipagbawal ang salita ng Diyos. Gaya-gaya kasi tayo sa Amerika. Darating yung panahon, wala nang mananalangin, bawal natin. Darating yung panahon, ibabawalan na sasabihin ng pangalang Jesus. Ito malungkot. Pag kayo, hindi kayo nagkaroon ng paniniwala sa ating Panginoong Jesucristo at di nagsisi sa kasalanan, dadatnan kayo ng panahon, di na kayo maniniwala kahit anong sabihin sa inyo. Kahit klaro yan sa Biblia, hindi mo na paniniwalaan. Pagyayabang mo na yung science mo, pagyayabang mo na yung talino mo, at i-reject mo na ang Diyos. Pag dumating sa iyo yun, babalato, hindi mo na mararanasan ang kaligtasan ng Diyos. Tandaan nyo, sometimes His mercies will end. Kasi, Pastor, ako, pakinig. Okay. When you keep on rejecting Jesus Christ, time will come. His mercy will end. Di ka naaabutan ng habag ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo. May pag-asa kami. Klaro sa kasaysayan, klaro sa inyong mga salita. Na may kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Yun kung makita namin na makasalanan kami. Yun na makita namin ang aming Panginoong Jesucristo lamang ang tanging paraan ng aming kaligtasan. Tulungan nawa po ang bawat isa na narito. Magkaroon nawa ng pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. At makita niya na sila yung mga may kasalanan para pagsisihan at talikdan ng mga to.
Hiling namin, o aming Diyos, iparanas ang inyong habag sa bawat isa, pagkat ang aming Panginoong Kristo ay buhay at mananatiling buhay hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, may buhay para sa amin pagkatapos ng buhay pisikal sa mundong ibabaw. At sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.